Ang kwentong ito ay nangyari. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Itago niyo na lang ako sa pangalang Nicolo. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng nangyaring snowstorm dito sa lugar namin. Matapos ang araw na yun, ay may mga nangyari ng kakaiba sa bahay na tinitirhan ko. Mag-isa lang ako sa bahay na yun. Wala akong ibang kasama. Wala akong roommate o kung ano pa. Basta walang ibang tao sa bahay na yun maliban sa akin. Sa ibang bansa nga pala ako nagtatrabaho at nakatira. Bilang isang empleyado ng isang kumpanya. Habang nasa Pilipinas naman ang aking buong pamilya. Ang una kong naranasan sa bahay na yun ay ang pagbukas ng pinto ng CR kahit na wala namang nagbubukas. Takang-taka talaga ako ng mga panahong yun. Dahil wala namang hangin o bintana banda doon. Kaya, paanong bubukas ang pintong yun? Maliban na lang kung may nagbukas. Nagtaasan agad ang lahat ng balahibo ko nang mangyari yun. Natigilan din ako habang umiinom ng tinimpla kong kape. Nangyari yun mga bandang 5:00 ng hapon. Ang ikalawa kong naranasan ay ang pagbukas naman ng TV tuwing madaling araw. Palagi akong naaalimpungatan dahil sa ingay ng TV. Ang palabas na palaging bumubungad sa akin ay Nickelodeon. Mabilis na napakunot ang noo ko nang makita ko yun. Dahil hindi naman ako nanonood ng mga pambata. Tsaka ginagamit ko lang ang TV kapag naglalaro ako ng PS3. Ang isa pang katakataka ay kung paano bumukas ang TV, gayong nasa aparador ang remote. Hindi rin ito nakasaksak. Kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yun. Kahit kasi nasa banyo na ako at naliligo, ay bigla yung bumubukas. Ang isa pa sa mga kakaibang nangyari sa bahay ay ang tungkol sa amoy na nabubulok. Bigla na lang akong nakaamoy ng nabubulok sa loob ng bahay na tinutuluyan ko. Hindi ko alam kung saan yun galing. Naisip ko nga, baka may patay na daga lang sa kung saan. Pero nang linisin ko ang buong bahay, wala naman akong nakitang daga. Nalinis ko na ang paligid pero nandoon pa rin ang bulok na amoy na yun. Palipat-lipat nga yun eh. Minsan nasa sala, minsan nasa kusina, minsan naman nasa banyo. Grabe. Kahit saan yata ako magpunta naaamoy ko yung amoy na yun. Mga 5 minuto muna ang lumilipas bago ito lumipat. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Isang araw, pinapunta ko ang landlady ng bahay at sinabi sa kanya ang nangyari. Kinuwento ko rito ang amoy bulok na naaamoy ko. Napaniwala ko siya. Dahil naaamoy rin daw niya ang amoy na yun. Noong pinapunta ko siya, ay sa banyo niya ito naabutan. Lumabas muna siya saglit para kumuha ng panglinis. At pagbalik niya, wala na doon ang amoy. Nasa kwarto ko na. Parehas kaming kinilabutan dahil sa nangyari. Nang minsan namang magkausap kami ni Mama sa Messenger, magka-video call kami, ay kinuwento ko rin sa kanya ang mga naranasan ko. Lahat ng nangyari sa bahay ay kinuwento ko. Nag-house tour kami sa bahay. Pinakita ko sa kanya ang kitchen. Sabi ko wala doon ang multo. Sunod naman ay sa banyo. Wala rin doon. Yun ang sabi ko. Ngunit pagbukas ko ng pinto, nanlaki ang mga mata ko nang makitang may nagsara ng shower curtain. Tapos may sumilip na batang babae. Sumigaw ako ng malakas nun
at tumakbo palabas ng bahay. Kahit na nakasando lang ako, tapos nag-i-snow. Muntikan pa nga akong madulas paglabas. Maliit yung batang nakita ko. Siguro mga hanggang bewang ko lang. Tapos nakabobcat. Hindi ko nga lang makita ang mukha niya. Pero parang sunog siya. Parang nalalapnos na ewan. Kasi nangingitim yung balat niya. Makalipas ang ilang araw, pinatira ko ang ka-work ko sa bahay. Pinatira ko siya ng ilang linggo. Kasi nga nakakatakot tapos yung amoy pa ang baho. Pero after ko siya patirahin, nagsimula na mawala yung amoy. Humina na ito ng humina. Pero minsan, nagpapapansin pa rin. Maaamoy mo siya pero di magpapakita. Pag nagpapakita naman, walang amoy. Sabi nila, baka nakursunadahan daw ako. Kasi sa akin lang siya ganun. Pag may ibang tao kasi, hindi siya nagpaparamdam. Tapos, ayun. Hindi naman habang buhay natitira dito yung ka-work ko. Kaya, pumunta ako ng church. Humingi ako ng holy water. Tapos nagdasal-dasal ako. Sa tuwing may naaamoy ako sa bahay, nagdadasal ako. Sabay spray-spray ng holy water. Tapos parang magic nawawala. Pero after ng ilang araw, meron na naman. Mahal ang bayad sa pari sa ibang bansa. Kaya sabi ko, bahala na. Tapos ayun, nag-imbita ako ng kakilalang pari ng ka-work ko. Tapos nag-bless siya ng bahay. After nun, hindi na siya nagpapakita. Hindi ko na rin siya naaamoy. Pero alam mo na nandyan pa rin siya. Kasi minsan, may nagbubukas pa rin ng TV. May nagsasara bigla ng pinto. Nasanay na lang din ako. Minsan nagugulat pa rin ako pero parang wala na lang sa akin.